For today's video ay magluluto tayong adobong pusit. Siyempre hindi mawawalan yung food trip na naman dyan. At saka ito na nga yung ating lulutuin, adobong pusit. Pero ang tawag talaga sa amin yan, buko-buko, sobrang laki nyo. Hindi ko nga mabuhat ng isang kamay lang, mahigit 2 kilo yan. Tsaka siyempre una yan, tatanggalin ko yung sa likod niya na parang, ay wala, hindi ko alam. Tsaka tatanggalin ko rin yung balat niyan kasi sobrang tigas talaga niyan. Pero ang tawag dito sa amin yan, buko-buko. Ewan ko sa inyo kung anong tawag niyan. Comment lang kayo kung anong tawag sa inyo niyan. Tsaka patapos nga niya ng mga ilang minuto, tanggal ko rin yung sa likod niya yung kulay puti. Ayan ang resulta niyan. Hindi kinakain yan. Tsaka pabigat lang yan sa kilo. Tsaka patapos ko nga dyan linis, siyempre yan, hinihiwa-hiwa ko na yung atin lulutuin. Ganyan lang paghiwa ko kasi lalagyan ko ng design niya. Kasi pag naluto na yan, maganda tingnan, may design yung atin adobo. Pwede rin naman sa inyo na yan kung diretso na yung paghiwa nyo yan, wala nang design. Tsaka yan, binuksan ko na yung gasol ko. Ay, gasol yung stove pala. Tsaka linagay ko na yung drum. Ay, drum. Ano pala, yung kawali natin. Linagyan ko ng mantika. Linagay ko na rin yung luya. Una naman ay luya. Yung luya bawang. At tsaka linagay ko na rin yung luya. At tsaka sibuyas. Hinalo ko lang para mapantay yung lasa niya. Tsaka ihuli ko lang linagay yung kamatis natin dyan. Naglagay rin ako na 2 pirasong kamatis yan. Tsaka lulutuin muna natin yung kamatis niyan. Tsaka binuhos ko na nga yung ating hiniwa-hiwang mga sariwang pusit. At tsaka yan nga, pinantay-pantay ko lang yung halo dyan para mamaya-maya konti atin tatakpan yan kasi papakuluin muna natin yan. Tsaka yan ang pangmalakasan natin takip. Malinis na malinis pa yung takip natin. Tsaka binuksan ko nga mga ilang minuto. Tsaka yan, hinalo ko muna kasi medyo kulo na siya para pantay na may pagkakaluto ng ating lulutuin pusit sa para pantay-pantay yung pagkakalambot. Saka una nga linagay ko dyan yung liniknik na paminta. Tsaka naglagay rin ako ng dahon na paminta. Tsaka linagay ko na yung tuyo ko. Tuyo pala yung soy sauce natin dyan. Tsaka patapos nga inubos ko. Hindi naman isang piraso yun. Kalahati lang. Tsaka hinalo ko yan para pantay naman yung lasa. Yung kulay. Tsaka siyempre pang malakasan ano naman yan. Oyster sauce na naman lalagay natin dyan. Baka naman oyster sauce. Saka naglagay rin pala ako ng sashi na pangpakulay lang naman, ketchup yun. Basta ketchup. Basta kulay pula siya. Saka hinalo ko nga niya para pantay naman yung pagkakakulay ng ating linuluto. Saka tinakpan ko naman yung pamalakasan at takip. Saka ilang minuto. Kulo na naman. Akin na naman binuksan niya. Walang katapusan hukay. Ay hukay. Hukay dyan para pantay yung lasa. Saka meron pala ako napansin dyan. Meron ako linagay dyan yung ating honey, konti lang na malinagay ko yan para medyo may lasa. Tsaka linagyan ko ng 2 dakot na kutsara, sukal pala, brown sugar. Tsaka hinalo ko yan para pantay naman yung lasa dyan ng ating linuluto. Siyempre, naglagay ako ng pangpabango yan, mga aroma, yung mga 5 piraso lang na sili. Pwede rin naman walang sili. Hindi ko lang hiniwa kasi baka mahanghang, ayaw ko na manghang. Tsaka yung kulo na nga. Pagkatapos niya, nagpapasalamat naman ako sa mga bago kong followers at sa mga dati kong followers at sa mga kaibigan ko mga nasa ibang bansa. Shout out po sa inyo lahat. Mag-ingat kayo palagi dyan. At siyempre, pagkaluto niyan, titis natin yan kung anong lasa ng ating linuluto. Tsaka siyempre, unang subo niya sa mga viewers at sa mga followers dyan. At tsaka nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Bye-bye!